Mataas na bahang sumalubong sa ilang bahagi ng Bulacan dahil sa lakas ng ulan. May mga barangay sa Marilao ang inihanda na ang kanilang evacuation sites. Mula sa Baykawayan, Bulacan, nakatutok live si Katrina Son. Katrina. Ivan, ilang mga lugar o barangay dito sa Marilao, Bulacan ang binaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan dulot yan ng bagyong Krising. Sa Barangay Lias, Marilao, Bulacan, hanggang gutter ang taas ng tubig sa ilang kalsada. Kaya dahan-dahan ang takbo ng mga sasakyan. Binahari ng Barangay Nagbalon. Dito po sa amin, sa Barangay Nagbalon po, may tubig na puro sa bandang dulo. Pero awa naman po ng Diyos, hindi po masyadong malalim. Kabado po kami, kaya naka-alerto po kami rito sa amin sa barangay namin. Sakaling magtuloy-tuloy ang ulan at tumaas ang baha, handa na ang evacuation sites ng barangay. Kaya ang ilang residente, inaayos na ang kanilang mga gamit. Kaya nga, nag-uunti-unti na kami magtataas ng gamit eh. Kasi kanina panatag pa kami, kako medyo malayo pa. Ngayon, ayan na, pag may dumadaan. Kaya wala na, kailangan na magtaas. Sa Barangay Poblasyon 1, hinarangan na ang daan papasok. Not passable na ito sa mga sasakyan dahil sa baha. Kaya ang ilan, sinuong na ang lampas-tuhod na baha. Ang ilang residente, naglilibas ng tubig sa loob ng kanilang bahay. Ito po hindi na po high tide yan. Ano na po yan, ipon na tubig po at saka may halong baha na rin po siya kung tutuusin po. Ang po talaga dito, flooded prone area po talaga kami dito sa poblasyon po. Baha rin sa Barangay Ibayo at Barangay Saluisoy. Mataas din ang baha sa Barangay Ibayo Purok 1. Ayon sa Pag-asa, kahit nasa labas na ng PAR ang bagyong Krising, magdadala ito ng pag-ulan bukod pa sa epekto ng habagat. Ivan, bahari ng ilang mga barangay dito sa Baykawayan, Bulacan. At Ivan, kanina umaga hanggang buong hapon, nakakaranas tayo ng pabugso-bugso na pag-uulan dito nga sa Baykawayan, gayon din sa Marilao, Bulacan. At kapag nagtuloy-tuloy raw ito, inaasahan ng mga residente na mas tataas pa ang baha na kanilang nararanasan. At yan na muna ang latest mula dito sa Bulacan. Ivan? Ingat ka at maraming salamat, Katrina Son. Doble dagok ang hinaharap ngayon na ilang taga Batangas. Apektado ang kanilang kabuhayan, hindi lang ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero, kundi pati ng masamang panahon. At mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Von Aquino. Von? Pia, dahil sa masamang panahon, sinuspinde ng Philippine Coast Guard ang kanilang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero rito sa Lawa ng Taal sa Laurel, Batangas. Halos zero visibility sa Taal Lake dahil sa malakas at pabugso-bugsong ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Krising. Pero may mga pumalaot pa ring mangingisda dahil din sa masungit na panahon hindi nakapag-search and retrieval operation ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard para sa mga nawawalang sabongero. Nasa evacuation center ang mga residente ng Sitio Bukal, Barangay Gulod sa Laurel, Batangas na nagsilikas kahapon. Hinatiran sila ng tulong ng provincial at local government at DSWD. Dahil ang operational po natin ngayon ay almost 24/7 na, kahapon pa po kami nag-aabiso sa kanila na lumikas na sila sa mga lugar na kung saan para maging safe po ang bawat isa. Dala pa raw ng mga residente ang takot mula sa bagyong Kristi noong isang taon. Pag nabuhos ang malakas na ulan, akayat na po. Talagang pagka naulan, tas may baha, kahit anong ginagawa, iniiwanan na. Dahil doon po nung huling Christine po ay may natabunan. Tapos ang mga bahay was out talaga. Dobleng dagok naman sa evacuee na si Isabel Solis ang masamang panahon at mahinang kita sa pagbebenta ng tawilis at tilapia dahil sa search and retrieval operation sa Lawa. Sana naman po marinig ng mga nanunungkulan ng aming hinaing na tama-tama na tigilan na yung mga issue na yun, nakakaawa na yung mga naghahanap buhay. Hindi na po namin alam kung saan kami kukuha ng aming ikabubuhay. 53 pamilya ang voluntaryong lumikas at nakisilong muna sa kanilang mga kaanak sa ibang lugar. Bukod sa bayan ng Laurel, malakas din ang ulan sa ibang bahagi ng Batangas tulad sa Tanawan at Talisay.
Pia, ayon kay PCG spokesperson Noemi Cayabia, posibleng bukas na lang nila ituloy yung search and retrieval operation kapag bumuti na yung panahon. Sa ngayon kasi, Pia, ay pabugso-bugso pa rin yung malakas na ulan dito sa Laurel, Batangas. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Sa ibang balita, hulikam sa Maynila kung paano nasagasaan ng kotse ang 2 taong tumatawid sa kalsada. Kritikal ang isa sa mga biktima. Nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Patawid na sana ang barangay tanod na si Manny sa bahagi ng Yuseco Street, Tondo, Maynila pasado alas 6 kagabi. Pero isang kotse ang biglang umararo sa kanya at sa isa pang lalaki na tatawid din sana. Kita pa sa video na bukod sa 2 lalaki, may ilan pang tao ang nahagip ng kotse. Pumailalim sa sasakyan ang lalaki na unang nabangga na isa palang senior citizen, habang ang 55 years old na si Manny tumilapon sa kalsada. Ayon sa tindera na si Cecil, customer niya ang ilan sa mga nadamay sa aksidente. Nagulat na lang po ako, bigla siyang umarangkada dito. Napatakbo nga po ako doon eh. Tapos yun nga nakita, yung mga bumibili po dito, nakaladkad niya. Hindi naman sila masyadong nasaktan kaya hindi na rin sila dinala sa ospital. Ang tanod na si Manny agad isinakay sa tricycle papunta sa pagamutan. Ngunit ang senior citizen na biktima hindi kaagad na isugod sa ospital dahil inabot pa ng kalahating oras bago dumating ang ambulansya. Inaalam pa namin sa barangay kung bakit nahuli ang ambulansya. Ayon sa barangay, 79 years old na ang driver ng kotse na kaaalis lang sa kanilang barangay matapos kumuha ng social pension. Magpe-payout po yung asawa niya. Sanay po yun sa yung manual. Yung pong dala niyang sasakyan, baka po hindi po niya gamay. Sabi pa ng barangay, stable naman ang kondisyon ng senior citizen na biktima. Pero ang kanilang tanod na si Manny, critical. Nung sinugod siya, wala na siyang malay. Pero nagising naman po siya nang nasa ospital na. Tapos po mga ilang oras, ayun na ulit. Nakatulog hanggang sa tinubuhan na. Hindi naman nasugatan ng driver ng kotse at ang pasahero nito. Nangako naman raw sila sa barangay na sasagutin ang gasto sa ospital ng 2 biktima. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng nakabanggang driver. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras.